Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies. We have a beautiful and wonderful day. Kumusta po kayo? At magandang araw po sa ating lahat, sa inyong lahat. At nandito po tayo sa ating vlog for today at isang property na naman po ang ating featured. As of now, binabati ko po lahat ng ating mga YouTube follower and subscriber. Ano po, kumusta po kayo? Napakaganda po kasi ng property natin ngayon. At ako po yung natutuwa kasi simula pa lang po ng video, yung start po ng video po natin is that is a property proper na po kaagad yun. Nasa loob na po tayo ng property dun sa start ng video po natin. So, andito po, binabaybay po natin mismo yung pathway po sa loob po ng property na ho ito. This is a 6.7 hectare titled property po dito sa bayan ng Santa Elena. Ang bayan po ng Santa Elena is around 6 hours drive from Metro Manila. Ngayon yung daan naman po ay napakaganda po yan, Maharlika Highway. And pag nag-open na po yung TR5, it will be 3 hours lang po from Metro Manila. At ang maganda po dito, bukod po sa malaki yung property, napakalaki na po kasi ng 6.7. Actually, I owned a 1 hectare to 2 hectare farm. Kahit ako po mag-isa minsan, hindi ko na po malinisan ng buo. How much more itong 6.7 na napakalaki talaga. Pero ang advantage po ng malaking property, syempre, lalo na't madami pong tanim at madaming puno, ay definitely kumikita po talaga ang property na to. So yung ROI, maganda po siya. Yung nyugan po niya ay very vast, napakalawak po ng nyugan nito. Ang bilang po ng nyug ay hindi po bababa sa bawat hektarya po ng nasa 200. So sabihin na lang po natin ang 200 times 6 is aabot po ng nasa 1,200 6.7 po ito. So sabihin na lang po natin nasa almost 1,400 po ang puno ng niyog dito. Okay, then ang kagandahan po nito, hindi lang po niyog ang nandito, multiple fruit bearing trees, may mga langka po, may mga mangga, may santol, meron pong yung tinatawag po nating baligang sa Bicol, meron po dito sa area nating ito. Ito po palang property po na to is ang may-ari po ay umauna. Okay, ang nagmamanage po nito ay yung magkakapatid kasi po yung may-ari po nito ay wala pong anak, wala pong family na kumbaga asawa. Kaya po ang nangyari po, ito pong property po nito, ang mga heirs po is yung mga kapatid po niya. Ayaw man ibenta ng magkakapatid, pero dahil marami na nga po silang lupain, so they decided na ibenta po yung property na ito. So ito po ay flat land. Almost 80% of the farm is flat land. Going to the property from the town proper, nasa around 17 minutes, 15 to 17 minutes. Ayun nga po, makita nyo po yung kuprahan. Yung kasama po natin dito is mismo po yung tagapagbantay ng property, yung tagakawit po ng niyog, yung caretaker po. Hindi po yan tenant, caretaker po yan. Siya po yung nagbababa po ng mga niyog dito at makikita nyo may linya na po ng kuryente yung property po natin. So, dito po ay malakas ang cellphone signal, hindi po isolated yung area. Ang kagandahan, napakalapit po sa town proper. And yun nga po talaga, ang isa sa nagustuhan ko po dito, productive yung property. Kumbaga sa hinaharvest po ng mga buo ng niyog, sabihin na lang po natin, kung ang isang puno po ay umaabot po ng 3 bunga, sa 1,400, so 1,400 times 3, ang naaani po nito, every 45 days. Okay, ganong kadami po ng piraso ng niyog ang naaani po nito. Okay, aside from that, marami pa pong area. Actually, sa lawak nga po ng area, according dun sa tagapagbantay, hindi pa po totally nalilinisan yung ibang portion. Marami pa pong area para taniman. Halimbawa, yung iba po kasi ang gusto nila may mga tanim po ng mga fruit bearing trees. Yung iba naman po ang gusto nila ay
magkaroon ng mga open spaces para po sa pagtayuan po ng mga bahay. Ito po, pwede ho. Ang kagandahan lang po nito, titulado yung property at easily transferred po ito. If ever mabili po ninyo, papunta po sa inyong pangalan, napakadali po kasi titled po yung property po natin. Okay, sa mga buyers naman po natin na interesado po dito sa property, andiyan po yung number po natin sa upper right hand corner ng screen at pwede po kayong magtanong. So itong pong portion na to, ito na po yung malapit po sa ilog. Ano po, ang tawag po dito sa portion na to, tinago, kasi po taguan ng bangka. So yan, makita nyo po may bangka po dyan, meron po tayong cottages dyan na maliit. So yan po yung cottage po dyan ay hindi na po yan sakop ng property. Kabilang lupa na po yan. Ngayon, yung dulo po kasi ng property natin, nandyan na po, may ilog proper po dyan sa kabila. Ayan, yan po. Ano po, at dyan po pumapatak yung dulo po at hangganan ng property natin. So, may access po tayo sa ilog. Okay? Tapos, ang nagustuhan ko lang po dito sa property natin ay talagang napaka ganda ng income when it comes po sa pagnyunyugan. Marami po kasi naghahanap yung may ROI po kaagad, yung kumikita po kaagad yung property nila. So, ito po, isa na po ito. Nasa sa inyo po kung kukuprahin nyo yung nyog. Okay, pag sinabing kinokopra po, ang ginagawa po sa nyog ay ibinibilad pa po yung laman. Tinatanggal sa bao. Yung isa naman pong procedure ay binubuo po, ibinebenta ng buo. Okay, kinikilo po yon. So, nagbabari naman po per kilo. Nung nakaraan, nasa 16, ngayon nasa 7 pesos po ang kilo. Kung ano po yung price sa market, so yun po yung bilihan. Okay? So, aerial shot naman po tayo. Napakalawak po talaga. Tingnan ko nga lang po ito. Sabi ko, sobrang laki ng property. 6.7 ba naman? Pero ang kagandahan naman po, even though it's 6.7, na-maintain po ng maayos ng may-ari, bayad po yung mga amilyar po niya and mga taxes and obligations. So mga ka-for the bodies, sa mga interested po, message nyo lang po ako, tawag po kayo kung hindi po ako nakapag-message back. Possible po nasa field po tayo niyan. Pero at the moment po na hawak ko na po yung phone, ay immediately nagre-response po tayo pabalik. So andyan po yung number po natin sa upper right hand corner ng screen, and pwede po tayong kontakin through direct message sa phone, over the call, Viber, WhatsApp po, mga ka-for the body. Higit sa lahat, dito na po magtatapos yung video po natin at itinataas ko po ito sa ating dakilang tagapaglikha. Sa kanya lamang po lahat ng kapurihan. Mga ka-for the bodies, hanggang dito na lamang yung video. God bless everyone. See you po sa ating mga next video.